Hello, mga Kenggaw! Ako po si JJ. Ako po si Sha. Ako po si Miss Pinky. And welcome po sa Senyor Kwentong Aswang YouTube channel. And ang ating story po ngayon ay storya po ni Amara na pinamagatang Mag-asawang aswang na kumampi sa mag-asawang albularyo. Hope to enjoy po ang content po na ito. Hindi basta-basta ibinibigay ang tiwala, lalo na sa mga taong kakakilala pa lang natin. Iyan ang aral na tumatak sa akin matapos akong muntik malinlang ng isang nilalang ng dilim. Magandang araw po at sa lahat ng masisipag na tagapakinig ng channel na ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amara at ito po ang aking kwento. Ang lakas naman ng ulan. Baka may bagyo na namang paparating. Nakinig ka ba sa balita kanina, mahal? Oo, ayun nga ang sabi. May paparating na naman daw na bagyo. Pero hindi naman dito ang sentro. Ay, pero ang lakas pa rin ng ulan. Sige, mamaya na tayo kumain kapag tumigil na ang kulog at kidlat. Habang nakaupo ako sa beranda ng kubo namin, nakikinig sa usapan ng mga magulang ko. Malakas ang ulan at hangin. Pero hindi naman ako nababasa dahil may trapal kaming gawa sa pinagtagpi-tagping sako ng feeds. Pero hindi talaga sa usapan nila nakatuon ang pansin ko, kundi sa kakaibang presensyang nararamdaman ko noon. Maya-maya, may sunod-sunod na mabilis na katok sa pinto at kasunod noon, boses ng isang babae. Tao po! Tao po! Tulungan niyo po kami! Pakiusap! Oh, teka lang. Tama bang narinig ko? May tao sa labas? Oo, mahal. Teka, sandali lang. Pagbubuksan ko sila. Tay, sandali po. Bakit naman, anak? Tay, parang iba po ang pakiramdam ko sa mga taong nasa labas eh. Amara, wala kang dapat ikabahala sa mga taong nasa labas. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, ha? Kaya maupo ka lang dyan. Kami na lang nanay mo ang kikilos dito. Pinabuksan sila ni tatay at dahil malakas ang ulan, siguradong basang-basa ang mga bisita. Kaya agad silang inasikaso ni nanay. Inabutan ng tuwalya at pinapasok sa loob ng bahay. Pagtingin ko, isang babae pala iyon na may akay na lalaking sugatan. Naku, sugatan pala ang mga kasama mo, Iha. Abay, ano bang nangyari sa inyo sa labas? May humahabol po sa amin eh. Pakiusap. Kahit wag niyo na pong gamutin ang asawa ko, kahit patuloyin niyo na lang po muna kami rito para makabawi man lang po ng lakas bago namin harapin ang mga humahabol sa amin. Huwag kang mag-alala, ha? Bukas ang tahanan namin para sa inyo. Pero Nay, hindi niyo po ba ramdam? Ramdam namin, anak. Mahigit 1 dekada ng albularyo ang tatay mo at ako, kaya alam namin. Pero bakit niyo po sila tinanggap kung alam niyo namang hindi natin sila katulad? Nay, Tay, talamak na po ang patayan dito sa baryo natin. Pati sa mga karatig baryo. Pero bakit ang bilis niyo pong magtiwala sa kanila? Amara, anak. Hindi lahat ng katulad nila ay masama. Ramdam namin kung sino ang may masamang hangarin. At hindi kami basta nagpapapasok dito ng kung sino-sino lang. Pero kung makakagulo lang po kami sa inyo, maghahanap na lang po siguro kami ng ibang mapagtataguan. Alam kong mahirap magtiwala, lalo na sa mga kagaya namin. Kaya po naiintindihan ko ang anak ninyo. Ayos lang, Iha. Mabait naman si Amara. Sadyang hindi lang talaga siya madaling magtiwala, lalo na sa mga gaya ninyong hindi ordinaryo. Halika, Iha. Higa mo rito sa papagang asawa mo para magamot namin ang makasugat niya. Mukhang malalim ang mga tama sa laban na. Kaya nga po eh. Rafael, tara. Doon ka sa papag. Amara, anak. Pakikuha nga kami ng palanggana sa kusina. Lagyan mo na rin ng maligamgam na tubig. Aba,
Sandali lang po, Nay. Habang papunta ako sa kusina, nakikinig pa rin ako sa usapan nila. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit may humahabol sa mag-asawa. Tao ba? O may iba silang tinatakbuhan? Pagbalik ko, iniabot ko agad kay nanay ang palangganita at tahimik na pinanood ang panggagamot nila kay Rafael. Doon ko nakita kung gaano kalalim ang sugat niya at halatang hindi yun gawa ng ordinaryong sandata. Mahal, mukhang hindi lang basta sugat ito. Alam ko, parang gawa ito ng mahaba at matalim na kuko. Malala po ba? Sa tingin niyo po ba, kaya niyo siyang maggamot? Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin, Iha. Sa tingin ko naman, kakayanin ito. Basta maging maayos lang ang pagtanggap ng katawan niya sa mga gamot na ilalagay namin. Hindi naman ito ang unang beses na gumamot kami ng mga kagaya ninyo. Kumuha si nanay ng ilang tuyong dahon at dinikdik iyon. Habang si tatay naman ay nag-usal ng orasyon. Kahit hindi ko lubos maintindihan ang mga salitang iyon, ramdam ko ang bigat at lakas nila sa buong paligid. Ilang saglit pa, unti-unti nang huminto ang pagdurugo ng mga sugat ni Rafael. Napahinga ng maluwag si Luna, habang mahigpit pa ring hawak ang kamay ng asawa niya. O yan, umampat na ang pagdurugo. Bukas makalawa, makakakilos na rin siya ng maayos. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung ano pong gagawin ko kung hindi po ninyo kami tinanggap at pinatuloy dito sa bahay ninyo. Ayos lang, Iha. Alam namin kung sino ang dapat tulungan at ramdam namin na hindi kayo masama. Pwede kayong manatili dito hanggang sa lubusan ng gumaling ang asawa mo. Siya nga pala. Rafael ang pangalan ng asawa mo, hindi ba? Ikaw, ano ang pangalan mo? Luna po ang pangalan ko. At kaming mag-asawa. Mga aswang na burang po kami. Pero hindi po kami masama. Iha, kumalma ka lang ha. Hindi namin kayo papapasukin dito sa tahanan namin kung ramdam naming masama kayo. At dahil tinanggap namin kayo, ibig sabihin, may tiwala kami sa inyo. Ilang araw ding nanatili sa amin ang mag-asawang sina Rafael at Luna. Sa mga panahong iyon, hindi ko pa rin sila lubusang pinagkakatiwalaan. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. Hindi sila kumakain ng normal. Madalas, tubig at kaunting prutas lang. Pero kahit ganun, ni minsan, hindi ko sila nakitang nanakit o gumawa ng masama. Isang umaga, nadatnan ko si Luna sa likod ng aming kubo. Anong ginagawa mo rito? Amara, nangongolekta lang ako ng mga halamang pwedeng gawing panlunas. Marunong ka? Kaunti lang. Natutunan ko sa mga katulad ninyo. Katulad namin. Hindi lahat ng tulad namin gusto ang ginagawa ng iba. May mga gaya namin gusto lang mamuhay ng payapa. Tsaka, nakikita kong itong mga ginagamit ng nanay mo sa panggagamot. Kaya gusto ko sana siyang tulungan. Si Rafael naman, kahit hindi pa lubusang magaling, pilit pa rin tumutulong kay tatay sa mga gawaing bahay. Kapag nakikita niyang nahihirapan si tatay, agad siyang umaalalay. Gaya na lang nung minsang nagsisibak ng kahoy si tatay sa likod bahay. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo, Rafael. Sugatan ka pa eh. Ayos lang po, Mangis ko. Kaya ko naman na po eh. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka ba dyan? Alam mo namang hindi namin pinagkikilos sa mga bisita rito sa bahay. Lalo na ang mga kagaya mong sugatan. Naku, ayos lang po talaga. At saka, pasasalamat na rin po ito sa pagpapatuloy ninyo sa amin ni Luna rito. Pati na rin sa paggagamot ninyo sa amin. Sige, ikaw ang bahala. Basta huwag ka masyadong magpagod dyan, ha? Opo, Mangis ko.
Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti ring nabawasan ang pagdududa ko. Oo, alam kong hindi namin sila kauri pero sa bawat kilo silang mag-asawa, pinapakita nilang pwede rin silang pagkatiwalaan. Kumakain na rin sila ng mga pagkaing inihahain ni nanay na para bang wala lang sa kanila ang asin, bawang at luya. Ang sarap niyo po talagang magluto, ano, Aling Sabel? Naku, kapag tumagal pa po kami rito, siguradong tataba po ako. Naku, tama po si Luna. Aling Sabel. Mukhang mapaparami nga po ang kain ko dito sa ginataang tambakol ninyo. Asya, kumain lang kayo na mabuti. Natutuwa ako at nagustuhan ninyo ang luto ko. Aba, kaya ko nga nagustuhan si Isabel May napakasarap kasi magluto. Yung ako natikman ang luto niya nang maglako siya ng ulam niya sa baryo namin. May simula noon hinahanap-hanap ko na ang luto niya. Masaya silang nagkukwentuhan doon. Habang ako na may tahimik lang na kumakain, mabilis talagang makapagpalagayan ng loob ang mag-asawang burang dahil marunong silang makisama. Sa totoo lang, kung ordinaryong tao ang makakaharap nila na walang alam sa mga aswang, hindi talaga mahahalatang aswang sila. Maayos namang lumipas sa mga araw. Walang sumugod sa bahay namin para harapin sila. Hindi na nga namin namalayan. 2 linggo na pala silang nasa amin. Aling Sabel, Mang Isko, gusto po naming magpasalamat sa mainit ninyong pagtanggap sa amin ni Rafael. At bukas po, aalis na po kami. Ano? Aalis kayo? O bakit naman? Ayos lang naman sa amin kung dumito muna kayo. Aba, mas sumigla ang bahay namin mula nang dumating kayo. Aling Isabel pakiramdam po kasi namin masyado na kaming nakakaabala sa inyo. At gusto rin po namin makabalik kayo sa dati ninyong pamumuhay bago pa kami napadpad dito. Buo na ba talaga ang pasya ninyo? May mauuyan ba kayo? Yun nga po ang masakit. Wala po kaming mauuwian. Kaya po palipat-lipat kami ng tinitirahan. At para na rin po makaiwas sa mga humahabol sa amin. Dahil sa pangungumbinsi ni tatay at nanay, napapayag din ang mag-asawa. Kaya nagtayo sina tatay at Kuya Rafael ng maliit na kubo sa tabi ng bahay namin para magkaroon sila ng kaunting privacy bilang mag-asawa. Pawid at kawayan lang ang ginamit pero matapos ang mahigit 1 linggo, natapos din iyon. Ayan, sa wakas. Tapos na rin. Ano, Rafael? Ayos ba? Naku, ayos po, Mang Isko. Mukhang ito na po ang unang beses na magkakaroon kami ni Luna ng bahay na hindi namin kailangang upahan. Heto na ang kape ninyo, Rafael. Mang Isko. Salamat, bahala. Salamat, Iha. Magberyenda muna kayo. May kamote rito. Amara, halika na rito. Sumabi ka na sa amin. Opo, Nay. Sa wakas, may bahay na rin tayo, mahal. Oo nga Maraming salamat po talaga sa inyo, Mang Isko. Aling Isabel. Nako, wala yon. O sige, kumain lang kayo ha. Mamaya, tutulungan pa namin kayong ayusin ang bahay ninyo. Lalagyan natin ng kurtina ang mga bintana. Sige po, Aling Sabel. Mukhang masaya nga po yan. Lumipas ang ilang pang-araw. Tuluyan na ngang nakuha ng mag-asawa ang tiwala ko. Lalo pa nang makaranas kami ng ilang kakilakilabot na pangyayari. Isang takip silim. Habang pauwi kami galing sa pangunguha ng mga halamang gamot, bigla na lang bumugad sa amin ang isang bangkay. Sariwa pa ang dugo at katawan nito. Teka, naamoy niyo po ba yun? Oo, Amara. Amoy na amoy kong malansang dugo ng tao. Sigurado ka bang sa tao nga galing yon, Iha? Opo, sa mga ordinaryong tao.
Parang walang kaibahan ng amoy ng dugo ng tao at ng hayop. Pero sa amin po ng mga aswang, alam na alam po namin ang pagkakaiba ng mga yun. Kaya sigurado po akong dugo ng tao ang naaamoy nating malansa. Kung ganon, mukhang kailangan na nating bilisan. Tama ka. Tara na. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang paikot-ikot na lang kami sa dinaraanan namin. Para makasiguro, nag-iwan ako ng palatandaan sa isang puno. Minarkahan ko iyon gamit ang dala kong punyal. At pagkalipas ng ilang minutong paglalakad, nakumpirma ko rin na naliligaw nga kami. Sinasabi ko na nga ba eh, naliligaw tayo. Kanina ko pa nga rin niya napapansin. Pakiramdam ko, pinaglalaroan tayo. Manatili kayong magmatsyag sa paligid. Hindi natin alam kung saan pa nag-a-attack yung aswang. Kahit ano pa siyang uri ng aswang, hindi ko siya uurungan. Hindi pa nga lubusang kumakapal ang dilim, pero ang kapal na ng mukha niyang tayo ang punteriyahin niya. Baliktarin muna natin ang mga suot nating damit para makalabas na tayo sa gubat na ito. Binaligtad namin ang suot naming damit bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Nagtagumpay naman kami at natanaw na ang bungad ng gubat. Pero paglapit namin sa labasan, biglang may nilalang na humarang sa daraanan namin. Umangil ito, kaya napaatras kami. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa mabahong hininga nito na parang amoy naaagnas na bangkay. Tama ka, Amara. Wakwak nga yan. At alam kong ako ang pakay niya. Hoy! Wakwak! Haharapin kita! Pero wag daw wag mong idadamay ang mga kasama ko! Huwag ka mag-alala, Luna. Kaya namin ang mga sarili namin. Gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Opo, Aling Sabel. Dahil paggabi na at tuluyan ng lumubog ang araw, wala nang pag-aalinlangang ipinakita ni Ate Luna ang tunay niyang katauhan. Hindi man siya tuluyang nagbabagong anyo, unti-unting namula ang mga mata niya. Parang nagbabaga sa dilim. Humaba rin ang kanyang mga pangil at mga kuko at bahagyang kumulubot ang balat sa kanyang noo. Ngayon, aswang, ipakita mo sa akin ang tapang mo! Mag-ingat ka, Ate Luna! Nang unang sumugod ang nilalang at sinalubong naman iyon ni Ate Luna. Doon ko na silayan kung gaano siya kalakas. Ilang ulit siyang inatake ng aswang, pero nasasalag at naiiwasan niya ang bawat isa. Pero nang siya na ang gumanti, bigla na lang napadaing ang nilalang at umangil ng malakas. O ano? Lalaban ka pa ba? Ha? Teka, umaatras na siya. Oo. Dahil nakilala na niya kung sino ako. Bakit parang takot na takot sa'yo ang nilalang na yon, Luna? Dahil alam niyang hindi niya ako kayang kalabanin. Pero bakit? Dahil mas mababang uri ang mga wakwak kaysa sa amin na mga burang. Direkta kami nagmula sa lahi ng mga bangkilan. Kaya't dalisay ang mga bertud namin. Hindi katulad sa kanila. Nagiging wakwak lang ang isang tao kapag liyanggaw siya. Pero kami mga burang, direktang saling lahi kami. Ibig sabihin, sa mismong pagsilang pa lang, dumadaloy na sa amin ang pagiging burang. Lampas 7:00 na ng gabi nang makauwi kami. Naabutan naming naghihintay sina tatay at Kuya Rafael. Kaya nang makita nila kami, agad nila kaming sinalubong. Oh, bakit lang kayo nakauwi? May nangyari ba sa inyo sa gubat, ha? Oo, pero ayos lang naman kami, Isko. May kakaiba akong naramdaman kanina. Ano, may sumugod ba sa inyo? Oo, isang wakwak lang naman yon. Siguro, isa sa mga bagong alagad ni Salvador. Pero ayos na, naitaboy ko naman na siya. Mabuti nilang talaga at natakot ang wakwak kay Ate Luna. Grabe, ang galing makipaglaban ni Ate Luna.
Hindi man lang siya nasugatan ng wakwak na yun. Ikaw talaga? Hindi naman. Nagkataon lang na mas mahina ang nilalang na yon kaysa sa akin. Pero kung ang wakwak na yon na nakasama ni Salvador sa ritual, siguradong mahihirapan ako. Mula nang makasalubog namin ang wakwak sa bukhanan ng gubat, sunod-sunod na ang mga patayan sa mga baryo. Parang sinasadya na talaga ng mga kalaban ng lahat para mapilitang lumabas sina Ate Luna at Kuya Rafael. Mukhang kailangan na talaga natin silang harapin, Rafael. Hindi na maganda ang mga nangyayari. Masyado ng maraming nadadamay. Naghahanda na sila para sa ritual na gagawin nila sa muling pagtatagpo ng araw at buwan. Kailan po yun, Kuya Rafael? Sa darating na 27 ng Hulyo. Doon magaganap ang pinakamahabang eclipse. Kaya magkakaroon sila ng sapat na oras para matagumpay nilang matapos ang ritual. Kung ganun, kailangan nating bumuo ng plano para sirain ang ritual nila. Tama ka, Amara. Hindi sila pwedeng magtagumpay. Dahil kapag naging ganap ng dalisay ang bertud ni Salvador, hindi lang ang lahi ng mga aswang ang paghaharian niya. Manganganib din pati ang buhay ng mga tao. 2 buwan pa bago ang eclipse, kaya sumasama ako kina Ate Luna at Kuya Rafael sa pag-iensayo. Samantala, sila nanay at tatay naman ay pinag-aaralan ang mga orasyong pwede nilang gamitin bilang panlaban sa orasyon ng matandang wakwak na si Salvador. Amara, anak, pumunta ka nga muna sa bayan at ibili mo kami ng kamangyan sa RP. Naubos na kasi ang kamangyan ko rito eh. Sige po, Inay. Yun lang po bang ipapabili ninyo? Bumili ka na rin ng isda sa palengke. Galunggong para ipiprito natin. Bagay na bagay yon sa ginisa mong munggo. Sige po, Inay. Magbibis lang po ako. Pagkatapos kong mag-ayos, agad akong naglakad papunta sa kalsada kung saan dumaraan ang mga tricycle. 3:00 pa lang noon, kaya sigurado akong makakauwi ako bago dumilim. Pero mula nang mag-abang ako ng masasakyan hanggang sa makarating sa bayan, hindi na nawala ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin. Kaya matapos kong mabili ang lahat ng pinabibili ni nanay, nagpasya na akong umuwi kagad. Pero sa pagmamadali ko, nasabit ang plastik ng galunggong. Nabutas ito at nalaglag ang mga isda sa sahig. Putik naman, no? Tinabi namin ang oras, ngayon pa talaga. Kung kailan nagmamadali ako? Miss, kailangan ba ko ng tulong? Hindi na. Salamat na lang. Sigurado ka ba? Ang gulo kasi ng ayos mo eh. Halatang stress ka dahil sa nabutas mong plastic. Ba't ka ba kasi nagmamadali ha? Hindi ka pa tumitingin sa dinadaanan mo. Hindi ko sana papansinin at hindi na nga ako tumingin nang mag-alok siya ng tulong pero sa mga huli niyang sinabi, napaangat ako ng tingin. Tumayo ako at nakapamewang na hinarap ang pakialamerong lalaki. Ngunit parang bigla akong natuod nang magtama ang mga mata namin. Hindi ko na nga naintindihan ang mga sinasabi niya dahil ang buong pansin ko ay napunta sa mga matang parang tumatagos hanggang kaibuturan ng kaluluwa ko. Miss, narinig mo ba ako? Ha? May sinasabi ka ba? Sabi ko, kinakain na ng aso yung mga isda mo. Kinakain na! Hoy! Buwisit ng aso ka! Ang mga isda ko! Walang iya ka naman, oh! Tawa ka dyan. Tuwang-tuwa ka pa. Tuwang-tuwa yan. Sasapakin talaga kita dyan eh. Sorry naman. Yung cute mo lang kasi. Cute mo mukha mo. Ganun. Sige na, salamat na lang. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Uy, teka! Yung galunggong mo! Yun na, bibilin lang ako ulit. Wag na. Sayang din eh. Eto, may plastic ako rito.
Di uwi mo para hindi sayang. Napairap na lang ako sa lalaki. Pero bahagya rin ako napangiti nang tumalikod na ako. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaiba talaga akong naramdaman sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko at parang may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan ko. Pero agad ko ring iyong iwinaksi sa isip ko. Ay, ano ba yan, Amara? Kakakilala mo pa lang sa tao eh. Ginahinay ka nga. Uy! Ay, lintik! Hoy, ano ba? Ba't ka ba nagugulat ha? Magkakilala ba tayo ng ganyang kakalapit? Medyo? Aba, medyo ang kapal din ng mukha mo, no? Hindi makapal na kung makapal. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Oh, tignan mo nga tayo. Hindi pa parang medyo malapit na rin. Ilang pulgada lang ang layo ko sa'yo. Ay, ang saya. At saka, bakit ka ba sunod ng sunod ha? Ito din naman ang punto ko eh. Sa palengke. Ay, sige na, muna na ako. Napangiwi na lang ako sa inasta ng lalaki. Pero aaminin ko, may itsura din siya. Malinis tingnan, kahit moreno ang balat. Yung tipong kahit hindi mo pa malapitan, parang alam mong mabango. Napailing na lang ako habang pinapanood ang likod niyang papalayo. Pero ilang minuto lang ang lumipas, sinalubong na naman niya ako, nakangisi. Oh, ikaw na naman. Ano yan? Di isda malamang. Bakit? Mukha ba tong manok sa paningin mo ha? Oo na, isda nga. Ikaw, pilosopo ka rin ano? Para saan ba yan? Bakit mo binibigay sa akin? Di pamalit dun sa kanina. Nag-abala ka pa. Pero salamat ha. Hindi na kailangan. Iuwi mo na lang yan sa inyo. Kaya ko doong bumili ng sarili ko eh. Oh, ito na nga. Sige na, kunin mo na. May pagkukulang din naman ako eh. Bakit? Ikaw ba ang bumutas ng plastic? Hindi. Pero kanina kasi, nakatingin lang ako sa'yo habang naglalakad kate. Parang balisa ka. Tapos lutang. Kung sinabihan lang sana kita kagad baka naging mas maingat ka sa dinadaanan mo. Ayos lang. Hindi naman tayo magkakilala eh. Kahit na. Paano kung tumuwid ka ng kalsada ng lutang? Tapos hindi mo nakita na may paparating na sasakyang napakabilis. Di magiging pabigat ka sa konsensya ko habang buhay. Ay, nako. Oo na nga. Ang dami mo pang sinasabi. Akin na nga lang yan, na makauwi na ako. Baka hinahanap na ako ni nanay eh. Kung gusto mo, yatid kita. May motor ako. Hindi na kailangan. Alam ko kung paano umuwi na mag-isa. Grabe naman to. Di ko naman sinabing hindi mo kayang umuwi mag-isa. Nag-aalok lang naman ako na ihatid ka. Magmamagandang loob lang naman eh. Salamat na lang. Pero hindi na talaga kailangan eh. Sige na, mauna na ako. Oo siya, sabi mo eh. Paalam, binibining maganda. Mag-ingat ka sa pag-uwi ah. Hindi na ako kinulit pa ng binata na ihatid. Kaya agad akong napara ng tricycle pa uwi. Pagdating sa bahay, inabot ko kay nanay ang kamangyan. Saka dinala sa kusina ang isda. At nakita ko rin ang pag-aasikaso roon. Pagkaluto, inaya ko sina Ate Luna at Kuya Rafael na kumain. Kahit may sarili na silang kubo, sabay-sabay pa rin kaming kumakain. Mas masaya kasi kapag sama-sama. Pero bago ako makatulog, muli sumagi sa isip ko ang mukha ng binatang nakita ko kanina sa palengke. Nako, mukha naman siyang dayo. Kaya baka hindi na kami magkita pa ulit. Tulog na nga lang ako. Ay, ang ingay naman ni Doy! Naging alulong ang tahol ng aso namin. Kaya lalo akong hindi nakatulog. Nakiramdam ako pero wala naman akong maramdamang kakaibang presensya. Kaya nagmatsyag lang ako hanggang sa tumahimik ang paligid. Dahil wala akong naramdamang panganib, pinili ko na ring matulog. Maaga pa kasi ang ensayo kinabukasan. Pero pagdating ng umaga, bumungad sa akin sina Luna at Kuya Rafael sa tapat ng bahay. Nakatitig sa wala ng buhay na katawan ng aso namin. Amara, Doy! Teka,
Anong nangyari? Ate Luna! Kuya Rafael! Pasensya ka na, Amara. Hindi rin namin alam eh. Paglabas namin ni Luna kanina, yan na agad ang pumugad sa amin. Imposible! Paano wala ni isa sa atin ang nakaramdam na may nilalang na umatake rito kagabi? Nagkatinginan lang ang dalawa. Imbis na sagutin ang tanong ko, hindi ko napigilang mapaluha nang makita ang alaga naming wala ng buhay. At wakwak pa ang katawan. Sumiklab ang galit sa dibdib ko pero hindi ko alam kung sino ang pananagutin sa sinapit ng alaga ko. Mukhang malakas nga ang makakaharap natin, Ate Luna. Kuya Rafael, hindi man lang natin nabalayang may nakapasok na pala sa bakuran natin. Malakas ang kutob ko na si Salvador mismo ang umatake nito kagabi. Dahil kung alipores niya lang yun, sigurado kong hindi niya maikukuble ang presensya niya. Ibig sabihin, natuntun nila kayo? Malamang, matagal na nila kaming natuntun pero kinikwenta pa nilang susunod nilang galaw. Hindi rin naman kasi biro ang mga magulang mong albularyo. Hindi rin kasi sila pangkaraniwang mga albularyo lang. May kakayanan din silang lumaban sa mga aswang. Kaya nga sinusundan ko ang mga yapak nila eh. Mabuti yan, Amara. Para wala tayong gaanong alalahanin dito. Dahil lahat tayo marunong lumaban. Inilibing na lang namin sa likod ng bahay ang mga labi ni Doy. Siya lang ang nag-iisa naming alaga. Kaya mula noon, wala na kaming ibang inalagaan. Pati si nanay, napaluha rin dahil siya ang laging tinatabihan ni Doy tuwing nagkakape kami sa harap ng bahay sa umaga. Doon siya nahihiga sa paanan niya at natutulog. Parang batang sabik sa lambing ng isang magulang. Kailangan na nating masigpitan pang pagbabantay sa paligid. Kung ganyan na hindi natin maramdaman ang presensya ng wakwak na yan, kailangan na talaga nating magdagdag ng proteksyon. Huwag kayo mag-alala, Luna, Rafael. May mga naging kaibigan kaming burang noon at may gamit kaming pananggalang na hindi tumatalab sa kanila. Pinaghandaan namin ang nalalapit na pagsalaki ng mga wakwak sa teritoryo namin. Pero kahit hindi na nasundan ang huling panggugulo ng pinuno nila, nanatili pa rin kaming handa. Isang hapon, habang bumibili ako ng kape sa tindahan, narinig ko ang bahagyang tilian ng mga dalagita sa kalapit na half-court. Nag-iisang court sa amin kung saan naglalaro ng basketball ang mga kabataang lalaki sa baryo. Ano mga to? Parang ngayon lang nakakita na may mga naglalarong basketball. Baka naman hindi ka sa laro nakatingin, kundi sa naglalaro. Ay, Dinte! Ikaw na naman! Ba't ka pa bigla-biglang sumusulpot ha? Ikaw kasi, lutang ka na naman. Ilang beses na kitang tinawag, hindi ka man lang lumilingon. Hindi ako lutang no, ano ka ba? Busy lang ako. Saka, bakit? May kailangan ka ba? Oo, may kailangan ako. At ano naman yun? Pangalan mo? Hindi naman tayo nagpakilala nung huli, di ba? Nakakaya naman kung lagi na lang kitang tatawaging binibining maganda tuwing nagkikita tayo. Wow ayos ng banat mo ah. Totoo naman kasi. Kaya ano bang pangalan mo? Amara, Amara? Ang ganda nun ah. pangalan lang yan. Hindi ah. Bagay na bagay nga sa'yo eh. Ikaw, ano ba pangalan mo? O baka Filingero lang talaga ang pangalan mo? Uy, grabe naman to sa Pilingero. Ako si Daniel. Daniel. Oh, kita mo. Inulit mo pa nga eh. Hindi ah. Sinisiguro ko lang kung tama ang narinig ko. Talaga ba? Oo nga. Ba't ka pa lumalapit? Wala lang. Para marinig mo lang maayos. Masyado ka nang malapit ha. Ba ilang pulgada lang naman ulit, di ba? Ay naku, ewan ko sa'yo. Ang kulit mo talaga. Napatigil ako habang kaharap ang binata. Kahit maingay sa paligid, sigawan sa court, tunog ng bola, tili ng mga dalagita. Parang humina ang lahat. Ang malinaw lang, boses niya at mga matang tila may sariling liwanag. Nakakainis kasi hindi ko maipaliwanag ang epekto niya sa akin.
Kumakabog na naman ang dibdib ko. Parang may mga paru-paro sa loob. Hindi to normal kaya agad kong pinutol ang sandaling iyon bago pa ako tuluyang matangay. O ano, tapos na? Nagpakilala ka na, di ba? Nagpakilala na rin ako. Pwede na akong umalis? Ganun lang ba yun? Oo, ay ano pa bang gusto mo? Hindi, yung mas makilala ka pa. Makilala? Bakit? Kailangan ba yun? Hindi naman, gusto ko lang naman. Ang dami mo pwedeng lapitan dyan, oh. Tingnan mo, halos lahat ng babae nakatingin sa'yo. Pero ikaw ang nilapitan ko, di ba? Eh, di mali ang napili mo. Hindi ako namimili ng mali. Abo, taas ng kumpiyansa mo, ah. Hindi. Sigurado ibig sabihin nun. Bahala ka nga sa buhay mo. Uy! Naalis ka na kaagad. Oo, may gagawin pa ako. Uy, sama naman ako. Ba't ka naman sasama? Sabi ko na, di ba? Gusto pa kitang mas makilala. Eh, hindi pwede. At saka wala akong oras sa'yo, ano ka ba? Doon ka na nga lang sa mga tagahanga mo. Eh, ayoko nga sa kanila eh. Kaya nga ikaw ang kinukulit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako tuluyang mainis sa kanya. Dapat nakaalis na ako. Dapat tuluyan ko na siyang tinanggihan pero eto pa rin ako. Nakatayo sa harap niya. Nakikipag-usap at nakikinig. May kakaiba talaga sa kanya. Hindi lang sa itsura na aminado akong hindi ko rin maikakaila. Kundi pati sa presensya niya. Parang may kung anong humihila sa akin palapit. At yon ang mas kinatatakutan ko. O ano? Kahit kaunting usap lang. Eh, ba't ba kasi ako? Hindi ko rin alam. Basta, gano'n lang talaga ang pakiramdam ko. Oo ah. Ang lakas naman makaakit ang sinabi mo. Hindi, totoo. Iba ka kasi. Lahat naman yan ang sinasabi. Hindi nga, iba ka talaga. At paano mo naman nasabing iba ako? Eh, hindi mo pa nga ako kilala eh. Kaya nga gusto pa kita makilala. O kita mo, pangatlong beses ko nang sinabi sa iyo yan ha. Ikaw pala tong makulit eh. Ano? Payag ka na kasi. Eh, kung talagang desidido ka. Ano? Eh, kahit anong kondisyon pa yan eh, tatanggapin ko yan. Pumunta ka sa bahay namin. Sa bahay nyo? Oo. Diretso agad sa bahay? Ang bilis naman nata nun. Oy, huwag ka nga asyumero dyan ha. Hindi yun ganon. Eh, ano pala? Sige nga. Eh, hindi lang talaga ako sanay makipag-usap sa mga binata. Unang beses ko tong makikipagkaibigan sa lalaking kaedad ko eh. Kaya, kailangan ka munang makilala ng mga magulang ko. Sigurado ka dyan ha? Oo nga. Oo, siya sabi mo eh. Pero, Amara, otomatiko akong napapikit nang yumuko si Daniel at inilapit ang mukha niya sa akin. Ramdam ko ang init ng hininga niya at doon lalo pang nagwala ang mga paru-paro sa loob ko. Daniel? Lumayo ka nga. Aray ka naman! Ang sakit mo namang manhulak. Parang mabigat pa yata yung kamay mo kaysa sa akin. Kasalanan mo rin eh. Masyado ka kasing lumalapit. Eh, sige na, uuwi na ako. Sige. Pero wala nang bawian yun ha. Pupunta ako sa inyo. Kailan mo ba gusto? Bukas ng hapon, kung ayos lang sa'yo. Saan ba yung banda? Doon sa dulo ng baryo, sa may malaking puno ng mangga. Tanda ko na yun, sige na. Tanda mo na raw. Wala ka namang dalang kwaderno. Nako. Basta, tanda na yan dito sa puso ko. Iniwan ko siya roon sa gilid ng court. Nakatingin habang papalayo ako. Hindi ko man siya nilingon. Ramdam ko ang mga mata niyang nakasunod sa bawat hakbang ko. Hindi ko alam kung tama bang inanyayahan ko siya sa bahay. Pero isang bagay ang sigurado ako. Kailangan kong malaman kung bakit kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil sa mundong ginagalawan ko, kung saan pwedeng ikapahamak ang bawat pagkakamali, hindi pwedeng may bagay akong hindi nauunawaan. Kinabukasan, Amara! Daniel? Sabi mo kahapon dito sa may malaking mangga, di ba? O ito na ako.
Hindi naman pala mahirap hanapin ang bahay ninyo. Teka lang, lalabas ako. Uy, halika, pumasok ka. Grabe, ang tahimik dito. Kaya nga mas gusto ko rito eh. Mas nakakapanatag. Daniel, wala ka bang nararamdaman? Meron naman. Nakaka-relax dito sa inyo. Ang payapa. Yun lang? Uy, bakit? Ano pa bang dapat kong maramdaman, ha? Wala yun. Huwag mo nalang pansinin. Bakit naman parang sinusuri mo ko dyan? Ang yabang mo naman. Hindi pero seryoso, ayos nga lang ako. Bakit ba kasi? Wala lang. Mas lalo akong napaisip. Kung ordinaryong tao siya, dapat man lang may kahit kaunting reaksyon sa mga proteksyon na nakapaligid sa amin. Pero wala. Ibig sabihin, alinman sa hindi siya basta-basta tinatablan ng mga yon o may mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya naapektuhan. At doon ko muling naramdaman ng pamilyar na bigat sa dibdib ko. Hindi takot, kundi isang babalang hindi ko palubos maintindihan. Ito na pala ang bahay ninyo, no? Oo, Simple pero napakaaliwalas. salamat. Katulad mo. Maaliwalas ka rin kasama, alam mo ba yun? Parang kahit kay dilim na ng araw, basta nandiyan ka. Bigla na lang lumiliwanag ang paligid eh. Ang corny mo talaga kahit kailan, ano? Epektibo naman. Namula ka nga oh. Oo, hindi kaya. Mula noon, naging madalas na ang pagpunta ni Daniel sa amin. Halos araw-araw, nandoon siya. Tuwing hapon, minsan may dala pang kung ano. Nakikipagkwentuhan siya kina nanay at tatay at nakakagulat kung gaano kabilis nila siyang tinanggap. Pati sina Ate Luna at Kuya Rafael. Kahit tahimik lang, hindi rin tumutol sa presensya niya. Pero ako, hindi pa rin mapakali. May kakaiba talaga sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Amara! Oh, ang aga mo yata ngayon. May dala kasi ako para sa'yo. Aba, ano naman yan? Ito, paborito mo? Rellenong bangus? Oo, tama di ba? Oo, pero paano mo nalaman? Siyempre, secret. Sus, sinabi ni nanay, no? Pwede. Loko? Ano ito, hulaan? Pero salamat dito, ha? Teka, kumain ka na ba? Oo nakakaya naman kung dito na lang ako palaging kakain sa inyo, di ba? Sus, ngayon ka pa nahiya kung kailan kilala ka na ng mga magulang ko. Sige, maupo ka muna dyan sa sala. At ihain ko lang to, ha? Hindi pa kasi ako nanananghalian eh. Katatapos ko lang magsampay. Yan, sige lang. Kumain ka lang muna sa kusina. Hintay na lang kita dito, ha? Nang mailipat ko na sa plato ang relyeno, pumunta ako sa likod ng bahay para pumitas ng kalamansi. Nakasanayan ko ng pigaan muna ang pagkaing hindi kami ang nagluto. Hindi dahil wala akong tiwala kay Daniel kundi dahil ayoko mapahamak. Nang makita kong wala namang nagbago, saka lang ako natuwa. Nagsandok ng kanin at naupo sa mesa para kumain. Ano, masarap? Oo, ikaw ba? Hindi ka ba talaga kakain? Para sa'yo talaga yan. At saka masaya na akong malaman na gustuhan mo ang niluto ko. Ang sipag mo naman. Nag-abala ka pa? Sulit naman yun. Kung ikaw ang kakain. Pulero. Ngunit habang ngumunguya ako, may napansin akong kakaiba. Parang may nag-iiba sa lasa. Hindi ko agad maipaliwanag. Hindi naman panis pero may kung anong mali sa timpla. Dahan-dahan kong binaba ang kutsara at tinignan ang bangus. At doon ako tuluyang natigilan. Daniel. Oh. Tingnan mo to. Bakit? Sa harap ko mismo, unti-unting nagbago ang itsura ng laman ng bangus. Mula sa dating maayos na kulay, naging parang piraso ito ng nabubulok na karne. Ang mabago nitong amoy, napalitan ng bahagyang baho. Hindi matapang pero
sapat para mahalata. At nang titigan ko pa, may nakita akong gumagalaw. Sa sobrang gulat at pandidiri, nabitawan ko ang kutsara. Saka ako agad tumakbo sa lababo para iluwa at isuka ang lahat ng kinain ko. Amara, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba? Ayos lang ako ah! Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ayaw mo ba sa ibang sahog ng relyeno? Hindi lang sa sahog, Daniel. Bakit biglang nag-iba ang laman? Parang nabubulok na karne. Ha? Paano mangyayari yun eh? Ako mismo naganda niyan at nagluto. Halika rito. Tingnan mong mabuti. Ipinakita ko iyon sa kanya. At mas lalo ako nang hilakbot nang makita kong nagsilabasan na nga ang maliliit na uod mula sa kapirasong laman. Hindi na talaga iyon mukhang relyeno, kundi isang tipak ng naaagnas at inuuod na karne na nasa plato ko. O Amara, maayos naman yung pagkain ah. Anong maayos? Tingnan mo nga. Teka, anong nangyari? Hindi ko alam kung paano. Pero sa isang iglap, biglang nagbago ulit ang nasa plato. Naging relyenong bangus na naman ito. Malinis, maayos, at walang kahit anong bakas ng pagkabulok o ng mga uod. Hindi maaari. Uy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sigurado ka dyan ha? Baka napagod lang ako kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna. Sige na, uuwi muna ako. Bukas na lang ulit ako dadalaw dito ha. Tsaka, hindi rin magandang tingnan kung tayong dalawa lang ang nandito sa bahay ninyo. Habang yung mga magulang mo, nasa pwesto nila sa bayan at nanggagamot. Sinabi ko na lang na gusto kong magpahinga. Pero sa totoo lang, hindi na ako mapakali. Alam kong hindi yun simpleng pagod at lalong hindi guni-guni. Malinaw ang nakita ko. Pero mas nakakatakot ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit ako lang ang nakakita? Dahan-dahan akong napatingin kay Daniel. Nakatingin din siya sa akin. Kalmado. Parang walang nangyari. At sa unang pagkakataon, kinabahan ako sa presensya niya. Huwag ka na munang bumalik dito, Daniel. Bakit naman? Narinig mo ako, di ba? Pero bakit nga? Hanggat hindi ko nauunawaan kung ano talagang nangyayari, mas mabuti nang lumayo ka muna. Ano ba naman yan, Amaro? Wala naman akong ginagawang masama, di ba? Pakiusap. Sige, kung yan ang gusto mo. Wala na siyang idinagdag pa. Walang reklamo, walang tanong. Tahimik lang siyang tumalikod at naglakad palabas ng bakuran. Hindi ko siya pinigilan. Pinanood ko lang siyang maglaho sa paningin ko. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam ko, lalo pa itong bumigat. Nang dumating sina nanay at tatay mula sa panggagamot, ipinakita ko sa kanila ang relyenong bangus na dala ni Daniel. Kita ko ang pagkunot ng noo ni tatay. Saka siya agad nagpatingin sa akin. Parang may kakaiba akong nararamdaman sa pagkain nga na. Napatakan mo ba yan ng kalamansi ha? Yun nga po, tay eh. Nung una, wala namang pagbabago. Pero habang sarap na sarap ako sa pagkain, bigla na lang nag-iba yung itsura niyan. Tapos, nang ipinakita ulit ni Daniel sa akin, bumalik naman ulit sa dati. Mas mabuti pa, paktakan mo ulit ng kalamansi. Ganun nga ang ginawa ko. At nang mapatakan ko na iyon, sabay-sabay kaming napasinghap na tatlo. Dahil gaya ng nakita ko kanina, bigla na naman iyong naging isang tipak ng laman na naaagnas at inuuod. Sinasabi ko na nga ba, tamang hinala ko sa lalaking yon. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Hindi ko lang kaagad sinabi sa'yo, pero matagal ko nang nararamdaman na hindi ordinaryong tao ang binata na yon. Itong pagkain ito, may yanggaw. Kaya ganyan ang anyo niyan. Ibig sabihin po ba nun, aswang siya? At gusto niya akong niyang gawin? Malamang ganun na nga anak. Wala nang ibang paliwanag sa nangyari. May nakain ka ba ha?
Opo, pero kunti lang naman po. Halika, kailangan natin mailabas agad yan. Gagawa ako ng pangontra para maalis ang yanggaw sa katawan mo. Lalo akong naguluhan sa sinabi ni nanay. Ibig sabihin, hindi lang ako ang nakakaramdam. May presensya kay Daniel na hindi namin matukoy. Hindi siya tinatablan ng pangontra, pero hindi rin siya kumikilos gaya ng aswang. At para sa akin, yun ang mas mapanganib. Kaya agad akong ginawa ni nanay ng pangontra. At hindi nagtagal, naisuka ko ang maitim na likidong amoy burak, kasama ang isang maitim na binhi ng aswang. Ayan, oh, lumabas na ang mutya. Tubig po. Eto, uminom ka. Baho ng amoy. Nakakadiri. Ganyan talaga yan, anak. Pero ang mahalaga, nailabas mo na. Salamat po, Nay. Tay, Sa susunod ay maghintay ka muna ng ilang minuto bago mo tuluyang kainin ng pagkain. Lalo na kung galing sa iba. Pero mas mabuti kung hindi na tayo tatanggapan ng pagkain mula sa kanila para mas ligtas. Kinagabihan, patulog na sana kami nang marinig namin ang impit na sigaw ng isang lalaki at tiyak kong si Kuya Rafael iyon. Kaagad kaming napabangon ni nanay at tatay, saka dali-daling tumakbo papunta sa kubo ng mag-asawa. Luna? Rafael? Ano nangyayari dyan? Aling Isabel, si Rafael po, yung sugat niya, hindi pa pala tuluyang naghihilom. Ano? Halika nga, titingnan namin ni Isko. Ang sakit! Pakiusap, tulungan niyo pa ako! Pawis na pawis si Kuya Rafael at halos hindi na makahinga habang nakasandal sa dingding. Lumilitaw na rin ang mga ugat sa sentido at leeg niya sa tindi ng sakit na tinitiis niya. Nang hawiin ni nanay ang damit niya, doon namin nakita na nangingitim na ang paligid ng sugat. Parang kumakalat ang itim mula mismo sa hiwa, namamaga at tila may sariling pintig na parabang may kung anong gumagalaw sa ilalim ng balat. Rafael, kailan pa ito lumala? Kanina, hindi naman to ganyan kanina eh. sigurado ka ba, Kuya? Oo, bigla na lang sumakit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Agad kaming kumilos. Kubuha si nanay ng mga halamang gamot habang si tatay naman nagdasal ng orasyon. Sanay na kami sa ganitong sitwasyon dahil maraming beses na kaming nakakita ng sugat na dulot ng mga nilalang. Pero iba to. Kahit kami, hindi maitago ang matinding pag-aalala sa itsura ng ugat ni Kuya Rafael. Ang tagal na ng sugat mo. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin naghihilom? Hindi ko pa rin alam, Aling Isabel. Akala ko nga po magaling na yun. Pero kanina, bigla na lang ulit bumuka. Tapos mas sumakit pa. Binuhusan namin ng pinaghalong dahon at katas ng mga halamang panlunas ng sugat. Karaniwan, kumakalma ang ganitong pinsala sa tamang lunas. Pero mahigit isang oras na, hindi pa rin humuhupa ang pamamaga. Sa halip, lalo pa itong kubalat. Ang nangingitim na bahagi ay unti-unting gumagapang. Parang may sarili itong buhay. Napatingin ako kina Ate Luna at Kuya Rafael. Sa tinginan pa lang nila, alam na nilang dalawa kung ano ang ibig sabihin noon. Posibleng may ginagawa sa Salvador para lalong lumala ang sugat ni Rafael. Kailangan natin itong mapigilan bago pa kumalat ang lason sa buo niyang katawan. Gusto niyang makuha si Luna. Si Luna ang pinakakailangan niya. At ngayong sugatan ako, tiyak ko. Hindi na magtatagal. Susugod na sila rito para tangkain na kunin ang asawa ko. Huwag ka mag-alala, Kuya. Hindi kami papayag na makuha ng kalaban si Ate Luna. Amara, Bakit, Kuya? kung sakaling may mangyari, Huwag ka magsalita ng ganyan. makinig ka. Hindi. Wala mangyayari, Kuya. Walang susuko. Naririnig mo ako? Rafael?
Ngunit kahit matapang kaming humarap sa lahat, ramdam ko na ang unti-unting pagpasok ng takot sa dibdib ko. Dahil kung hindi kayang pagalingin ng lahat ng alam namin ang sugat na iyon, ano pa ang pwedeng tong gawin kay Kuya Rafael? Walang nakatulog sa amin ng gawing iyon. Si nanay ang nagbantay sa kalagayan niya. Habang kaming tatlo, ni Tatay at Ate Luna, ay nagmatsyag sa paligid. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo umuhupa na po. Mabuti naman kung ganon. Oh, heto. Inumin mo para hindi ka tuluyang manghina. Ilang araw pa ang lumipas na puro paghahanda. Mas pinalakas namin ang mga pananggalang sa paligid ng bahay. Nagdagdag si nanay ng mga orasyon, habang si tatay na may halos hindi tumigil sa pag-aaral ng mga lumang dasal. Ako at si Ate Luna tuloy lang sa ensayo. Pero kahit gaano kami kahanda, may pakiramdam akong may mas mabigat pang darating. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog, bigla akong naramdaman ang bahagyang pagyanig ng hinihigaan ko. At pagmulat ko, gumagalaw na rin ang kabinet at ilaw. Nay! Tay! Amara? Ate Luna! Agad akong tumayo at tumakbo palabas ng kwarto. Paglabas ko, nakita ko rin silang nagsisilabasan. Sina nanay, tatay at si Ate Luna na inaalalayan si Kuya Rafael kahit hirap na hirap. Manila lang sa labas! Sandali lang! Kukunin ko ang ilang kulok ko! Sige, sumugod lang kayo! Hindi ko kayo uurungan! Ang tatapang ninyo mga hinayupak kayo! Ate Luna, Kakayanin natin ito. Hindi pa lubos ang birtud nila. At sigurado ako, wala si Salvador sa mga yan. Nanggugulo lang sila. Nananakot lang. Bahagyang umuga ang bubong namin. Parang may mabigat na bagay na dumapo roon. Kasunod nun, isa pang malakas na pagaspas. Tiyak ko, hindi lang iisa ang nasa bubong. Maya-maya, unti na namang niyug-yug na mga nilalang ang buong bahay. Mas malakas kaysa kanina na parabang pilit nilang winawasak ang aming depensa. Ako nangaharap sa kanila! Sasama ako sa iyo, Mang Isko. Hindi pwedeng nakatayo lang ako rito at walang ginagawa. Lalo't kaya ko namang lumaban. ate! Dito ka lang, Amara. Pero gusto ko pang tumulong. Mas kailangan kanila rito. Pangako, kaya namin sila. Kapag kailangan niyo po ng tulong, lalabas ako. Hindi po ako magdadalawang isip. Sige, Bigla na lang luminaw sa akin ang lahat. Hindi basta-basta ang pag-atake kay Kuya Rafael. Sinadya talaga siya ni Salvador na puntiryahin para hindi na makalaban at para mas madali niyang makuha si Ate Luna. Ang dugo ng burang. Kapag hinaluan nyo ng tamang orasyon at ipinahid sa sandata, iyon lang ang totoong makapapatay sa wakwak. Hindi lang ito dahil sa alay. Rinig na rinig namin ang bakbakan sa labas. Sunod-sunod ang angin ng mga nilalang. Pero mukhang kinakaya naman sila ni Tatay at Ate Luna. Halos isang oras ding tumagal ang labanan. Hanggang sa wakas, bumukas ang pinto at pumasok sila. Pareho silang madungis at pawisan. May mga bakas pa ng kalmot sa mga braso. Pero nakangiti nila kaming sinalubong. patay na sila. 3 alagad ni Salvador ang sumugod sa atin pero mahihina pa rin sila. Siguro, kung kasama ka namin, Amara, kakayanin mo rin silang harapin. Mabuti naman po kung ganun. Pero, papalapit na po ang araw ng eclipse. At habang lumilipas ang mga araw, lalo pa silang lalakas. At yan ang dapat nating paghandaan. Lumipas ang ilang araw at hindi pa tuluyang gumagaling si Kuya. Humupa naman kahit papano ang pamamaga na sugat niya. Patuloy pa rin ang paghahanda namin. Pero naroon pa rin ang kakaibang bigat sa paligid. Parang may nagmamasid. Hanggang sa... Teka, sino naman kaya yan? Sino Ate Luna kaya?
Dahan-dahan ako lumapit at binuksan ang pinto. Pero agad din ako napaatras nang makita kung sino ang nasa likod noon. Mukhang hindi ko kailanman inaasahang makita pang muli. Pero heto siya, nasa harap ko na naman. Ikaw? Amara. Nakatayo siya sa harap ko. Tahimik. Walang mabasang emosyon sa mukha. Pero iba na ang pakiramdam ko ngayon kumpara noon. Hindi na ito basta pagtataka lang. May kaba na. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang totoo sa kanya. At yun ang mas lalong nagpapabigat sa dibdib ko. Anong kailangan mo? Pwede ba kitang makausap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Daniel. Kahit sandali lang. Bilisan mo lang. Sige. Halika, sa labas tayo. Lumabas nga kami ng bakuran noon. Tahimik ang paligid. Tanging mahinang sipol ng hangin at huli ng mga ibon lang ang maririnig. Alis na ako. Ano? Hindi na ako babalik. Hindi ko yun inaasahan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Mabuti. Ganun lang pa talaga yun? Bakit? Ano pa bang gusto mong marinig? Kahit konting pag-aalala. Kung tapos ka na, uuwi na ako. Hindi na ako naghintay ng sagot. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Pero ilang hakbang pa lang, bigla akong nakaramdam ng matigas na bagay na humampas sa ulo ko. Sa isang iglap, bumigat ang katawan ko. Nanghina ang mga tuhod ko at parang hindi ko na maigalaw ng maayos ang mga kamay ko. Pilit akong bumangon at ang huling nakita ko ay siya, nakatayo lang at walang emosyon. Habang nakatingin sa akin, doon na tuluyan akong nilamon ng dilim at nawalan ng ulirat. Nang magising ako, ramdam kong nakagapos ang mga kamay ko. Dahan-dahan akong namulat pero halos wala akong makita sa dilim. Lalo na't may ilang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ko. Sumasakit ang ulo ko, mabigat ang katawan ko, at ang unang sumalubong sa akin ay isang babahong amoy. Nasaan ako? May tao ba dyan? Walang sumagot sa mga tawag ko. Nang igalaw ko ang mga paa ko, malamig at basang lupa ang naramdaman ko. At doon ko napagtanto na wala ako sa isang ordinaryong gusali lang. Ibang lugar ito at mas lalo akong kinabahan. Nang unti-unting masanay ang mga mata ko sa dilim, doon ko nakita kung nasan ako. Loob ng isang kuweba. Basa ang mga pader at kung saan-saan ay may bakas ng dugo. Pati mga bagay na ayoko ng pangalanan. Ilang saglit pa, may narinig akong pagaspas mula sa labas. Kasunod ang isang nakakapangilabot na tunog. Parang mga butong nababali. Kung sino ka mang nilang ka, pakawalan mo ako rito! Amara, Amara. Mabuti naman at nagising ka na. Sino ka? Sino ka sabi? Magpakilala ka! Hindi mo ba ako namumukhaan? Daniel? Hindi pwede. Oo, kamukha mo siya. Pero iba ang boses mo. Nilinlang lang kita, iha. Eto talaga ako. Ginawa ko lang yun para makuha ka. Alam mo ba kung bakit, ha? Dahil malalakas na albularyo ang mga magulang mo. At kinampihan pa talaga sila ng mga asawang bruha na yon. Ulugya ka! Manluloko ka! Ikaw nga yata ang tinutukoy nilang Salvador! Wala namang naloloko ang mga manloloko kung walang tangang nagpapaloko, hindi ba? At oo, ako nga si Salvador, ang pinuno ng lahi ng mga wakwak! Napakuyom ako sa narinig ko kay Salvador. Hindi ko matanggap na muntik na akong mahulog sa isang lalaking hindi naman pala totoo ang pagkatao. At lalong hindi ko matanggap na napasunod niya ako. Kaya ako napunta sa sitwasyong iyon. Pero hindi ako nagpadaig. Alam kong hindi ako pababayaan ng mga magulang ko. At kung hindi man nila ako matuntun, gagawa pa rin ako ng paraan para makaalis sa kuwebang iyon.
Ano kaya ang gagawin ng mga magulang mo kapag pinatay kita ngayon, ano? Sigurado akong masisiraan sila ng bait kapag nawala sa kanila ng ganun-ganun na lang ang pinakamamahal nilang unika, iha! Wala ka talagang iya! Napakasama mo! Yari ka talaga sa akin kapag nakawala ka rito! Subukan mo! Kaya mo! Pero duda akong makakaalis ka pa riyan. Swerte mo na lang talaga kapag nagawa mo yon. Mga alagad ko, bantayan niyo ng mabuti ang babaeng ito. Kapag nakatakas siya sa inyo, kayong lahat ang mananagot sa akin! Pagkaalis si Salvador, matapos magbilin sa mga alipores niya, lalo kong naisip na kailangan kong makatakas sa lalong madaling panahon. Ilang araw na lang kasi at eclipse na at sigurado akong sa gabing yun, lalabas siya para kunin si Ate Luna. Ramdam kong gabi na rin dahil madilim na sa labas at dinig ko na ang tuloy-tuloy na huni ng mga kuliglig mula sa gubat. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Huwag sanang may masamang mangyari sa akin dito. Gusto ko pa pong mabuhay. Kailangan ko matanggal tong gapos sa kamay ko. Ayan, may bato. Marahan akong kumilos papunta sa batong may matulis na gilid. Sa kabuong sikap na ikiniskis doon ang gapos ko. Pakiramdam ko, hindi lubid ang pinagtali sa akin, kundi makapal na baging. Tagaktak na ang pawis ko. Nangangalay na ang mga kamay ko at mahapdi na rin ang mga pulsuhan ko dahil minsan balat ko na mismo ang kumikiskis sa bato, imbis na ang gapos. Konti na lang. Hindi ako pwedeng sumuko. Malapit na. Ayan na. Diyos ko, salamat. Naputol na ang baging. Hindi ako mapakali sa tuwa nang sa wakas maputol din ang baging na nakagapos sa mga kamay ko. Pero hindi ako nagpahalata. Nagkunwari pa rin akong nakatali para hindi nila mahalata na may pagkakataon na akong makatakas. Psst. Aswang, dun ka muna sa labas. Iihi ako. Aba, deadma pa talaga. Uy, sabi nang dun ka muna sa labas eh. Ang kulit mo naman. Iihi nga ako. Ano, gusto mo pang manood? Aswang ka na nga, manyak ka pa. Napairap na lang ako doon. Akala ko, hindi ako naiintindihan ng aswang na bantay. Pero maya-maya, naglakad din siya palabas ng kuweba. Napangiti ako, lalo na nang may mapansin akong gumagalaw sa gilid. Nang lapitan ko, saka ko lang nakita na isa lang pala iyong tumpok ng mga bato. Pero, bakit gumagalaw yung mga bato? Ay, daga! Daga lang pala. Kala ko kung ano na. Marahan pero mabilis kong inalis ang mga batong nakaharang. At ilang minuto lang, tumambad na sa akin ang labas ng kuweba. Kasya ang butas, kaya luminga muna ako bago sumuot. Pero paglabas ko, natigilan ako. Malaki na ang buwan at sobrang liwanag ng paligid. Teka, ngayon na ba ang eclipse? Kung ganun, ibig sabihin, ilang araw din akong walang malay? Walang hiya, kaya pala sobrang sakit na nandyan ko sa gutom. Psst! Psst! Uy! Maglalakad na sana ako nang may marinig akong pagsitsit. Para na naman ako napatigil sa kinatatayuan ko habang kinakapa ng tingin ang paligid. Pero kahit anong hanap ko, wala akong makita kung sino o ano ang naroon. Kung sino ka mang hinayupak ka, hindi ako nakikipaglaro sa'yo ah. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako natatakot. Tatakbo na sana ako para makalayo agad sa lugar na yon. Nang bigla na lang may humila sa akin at tumakip sa bibig ko. Mahigpit ang pagkakahawak, pero maingat. Nagpupamiglas pa ako, pero nang maamoy ko ang pamilyar niyang amoy, doon ako natigilan. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun, pero isang tao lang ang agad pumasok sa isip ko. Daniel? Oo, ako nga. Ikaw ba talaga yan? O baka naman pinaglalaroan mo na naman ako? Salvador, hindi ka na nakakatuwa ah.
Ano ba? Ako talaga to, Amara. Pangako, ikukwento ko sa iyong lahat kapag nakaalis na tayo dito, ha? Lahat-lahat, pangako yan. At tulad ng dati, hindi ko na naman alam kung anong mahika ang ginamit ni Daniel. Dahil muli na naman ako napasunod sa kanya. Paglapit niya, isinuot niya sa akin ang isang kwintas na may bilog na palawit. Parang isang agimat. Ano to? Proteksyon yan. Kailangan mo yan. Halika na. Kailangan na kitang mahihatid pa uwi sa inyo. Sige. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming naglakad bago natanaw ang bukana ng baryo namin. Nagsimula na ring lamunin ng anino ng daigdig ang buwan. At bawat sandali, mas bumibigat ang hangin sa paligid. Kailangan natin magmadali, Amara. Sigurado ako nasa bahay ninyo na si Salvador at sinusubukan ng kunin si Ate Luna. Wala talaga siyang hiya. Nagsisimula na ang eclipse. Kailangan natin silang tulungan para hindi matuloy ni Salvador ang ritual. Eto, kunin mo. Nasa supot na yan ng mga pangontra, ha? At ito naman, ang gulok na gagamitin mo sa pagpatay sa mga aswang. Tinanggap ko ang mga bigay ni Daniel at inihanda ko na rin ang sarili ko. Dahil alam kong matindi ang laban na naghihintay sa amin. Sabay kaming tumakbo pa uwi at sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang hangin. Pagdating namin sa dulo ng baryo, tumambad sa amin ang laban. Naroon si Salvador, kasama ang ilan niyang alagad. Nakipagbuluki na tatay at Ate Luna. May ilan nang nakabagsak sa mga tauhan niya. Pero halata ring pagod na pagod si tatay. Hoy, Salvador! Tigilan mo sila at akong harapin mo! Amara! Paano? Daniel! Ano? Nagulag ka, ano? Akala mo siguro napatay mo na ako. Pwes, diyan ka nagkakamali! Mga peste talaga kayo! Mga alagad ko! Sugurin ninyo ang dalawang yan! Siguraduhin yung wala na silang may pagmamalagi ba? Sige lang! Sumugod kayo para malaman ninyo ang hinahanap ninyo! Sabay-sabay kaming sinugod ng mga wakwak na para bang wala talaga silang balak na buhayin kami. Pero naging maagap kami ni Daniel. Sinabuyan muna namin sila ng mga pangontra bago sumabak gamit ang aming mga sandata. Hindi ko maipaliwanag. Pero kahit mabigat ang hangin sa paligid, parang gumaan ang pakiramdam ko habang lumalaban. Mabilis kong naibaon ang gulok sa tagaliran ng isang wakwak. Saka ko itinaas ang hiwa paakyat sa dibdib niya. Kasalanan mo to! Dahil ako ang pinuntirya mo! O ano ka ngayon? Ha? Yeah! Mag-ingat ka, Amara! Ikaw rin! May mga ipapaliwanag ka pa sa akin eh! Habang nakikipaglaban kami sa iba pang mga wakwak, pilit pa rin lumalaban sina tatay. Hindi ko na alam kung gaano katagal ang bakbakan namin at hindi ko na rin mapilang kung ilan ang napatay ko. Pero sa huli, naubos din namin ang mga alagad ni Salvador. Salvador, ikaw na lang natitira ngayon. Amara, buti na lang buhay ka. Akala namin patay ka na dahil yan ang sinabi ni Salvador. Wala ka talagang hiya. Hindi pa nga ako nakakapag-asawa, pinatay mo na agad ako sa kwento mo, Salvador. Mga pwese talaga kayo! Hindi pwedeng masira ang plano ko. Malapit ang matapos ang eclipse. Hindi! Pero wala ka na magagawa, Salvador. Nasukol ka na namin. Wala ka na nga mga kakampi. Hindi ka pa rin masusuko. Angal! Kung akala mong mapapasuko mo ko dahil sa mag-isa na lang ako, diyan ka nagkakamali! Amara! Ang hapdi! Ano? Nasaan ang tapang mo ngayon? Tama na yan, Salvador! Oras na para tayo naman na magtuos! Sa pagkakataong iyon, nagbagong anyo na rin si Ate Luna. Pero hindi tulad noon. Nang gabing iyon, tuluyan na niyang inilabas ang tunay niyang anyo. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa kalaban. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa ere. Sobrang bibilis ng galaw nila. Halos hindi ko na masundan. Pero ilang saglit lang, malakas na bumagsak si Salvador sa lupa. Kung ako sa'yo, Salvador, sumuko ka na lang. Mag-isa ka na lang na lumalaban.
Hindi! Hindi ako titigil! Hindi pa tapos ang eclipse! May pagkakataon pa ako! Hindi na natapos pa si Salvador sa sasabihin niya. Habang pilit siyang tumatayo, biglang pumuslit si Daniel mula sa likuran at mabilis siyang sinaksak ng gulok sa likod. Lalo pa niyang idiniin iyon hanggang sa tuluyang tumagos ang talim sa dibdib ng aswang. Dahil sa lahat ng ginawa mo, Salvador, ngayon, magbabayad ka sa lahat ng buhay na kinuha mo! Hindi! Hindi pwede! Oras na para magpahinga ka na, Salvador. Masyado nang matagal ang pananatili mo rito sa mundo. Amara, ituloy mo na. Opo, Ate Luna! Lumapit ako kina Daniel at Salvador gamit ang gulok na ibinigay niya. Diretsong sinaksak ko si Salvador sa puso. Nanlaki ang mga mata niya at ilang saglit pa, sumuka siya ng dugo. Kasabay naming hinugot ang mga sandata. Dahilan para bumagsak ang lupaypay niyang katawan. Iniangat pa niya ang kamay na parang humihingi ng tulong. Pero imbis na abutin, inilagay ko sa palad niya ang mga pangontra. Napangisi ako nang manginig ang kamay niya at umusok na parabang nasusunog. Ngayon, tapos na ang paghahasik mo ng lagim sa mga baryo. Salvador, magpahinga ka na. Dahil hinihintay ka na ni Satanas sa impyerno. Tapos na. Malaya na kami ni Rafael sa banta ng kaaway. Unti-unti nang lumiwanag ang paligid habang naghihingalo si Salvador. Tapos na ang eclipse at pumusyaw na ang dati kulay dugong buwan. Doon kami nakahinga na maluwag dahil sa wakas, napagtagumpayan din namin ang laban kontra sa mga aswang na wakwak. Pero nang masagi ni Daniel ang braso ko, agad akong napadaing. Aray! Ba't ka ba nananagi, ha? Ay, naku, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ay, masakit ba? Teka, akin na. Titignan ko. Ay, kaya pala. Ang laki ng galas mo. Ngayon ko lang din naramdaman ng hapdi kung hindi mo ako nasagi, hindi ko pa sana mararamdaman. Halika na sa loob. Gagamatin natin yung mga sugat mo. Nang masiguro naming wala na talagang buhay si Salvador, kinatay namin ang katawan niya at kinuha ang itim na binhi ng pagkaaswang niya. Sina tatay na ang bahala roon para hindi na iyon magamit pa ng iba. At nang tuluyan ng mamatay si Salvador, saka naman parang himala, mabilis na naghilom ang sugat ni Kuya Rafael. Sayang, hindi man lang ako nakatulong. Ano ka ba? Ayos lang yun. Nariyan naman si Mang Isko, pati sina Amara at Daniel. Grabe, bilib talaga ako sa tapang mo, mahal. Sus, maliit na bagay. Oh, inggit ka no? Hoy, nung inggit doon. Inggit mo mukha mo. Nagbibiro lang naman. Ito naman hindi mabiro eh. Ikaw may utang ka pa sa akin. Utang? At kailan pa ako nagkaroon ng utang sa'yo, Aber? Yung paliwanag mo. Tatandaan mo? Ay, oo nga pala. Sige na, bukas na lang. Sasabihin ko sa'yo lahat bukas ha. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Ay, nakakapagod ng lahat ng nangyari. Tinupad naman ni Daniel ang pangako niya. At kinabukasan, ay kinuwento niya sa akin ang totoo. Hindi pala siya ang Daniel na nagdala ng relyeno sa akin. Si Salvador pala yun. Ang totoo, pupunta talaga sana siya doon. Pero bigla raw siyang inatake at nawalan ng malay. At nang magising siya, gabi na at nasa isang lugar na hindi niya kilala. Ay, buti na lang at iniligaw ka lang nila. Kaya nga doon sila nagkamali. Hindi nila alam na anak ako ng manunugis. Kaya nag-isip talaga ako ng paraan para makaganti. Napurnada pa tuloy ang panliligaw ko dahil sa mga pintik na aswang na yun. Naninigaw ka pala? Bakit? Hindi pa ba halata? Hindi naman ako pupunta sa bahay ninyo kung hindi ako seryoso sa'yo, no? Maliligaw na naligaw. Ganun pala, ha? Sige, tawanan mo lang ako. Isusumbong kita kina Aling Sabel. Di sumbong mo. Ikaw rin yung yari dun
Bawas puntos ka na sa kanila na nagpanggap si Salvador na ikaw. Tapos binalak pa akong yang gawin gamit ang relyenong bangos mo. Ay, buwisa talaga yung asong na yun. Pero hayaan mo, may ikukuha. Teka, hindi. Ipagluluto na lang kita ulit ng relleno. Dito sa mismong bahay ninyo. Para makita mo kung paano ko ginagawa. Para sigurado kang ligtas na ligtas sa kainin. Dahil totoong Daniel lang gumawa. Sige, ikaw may sabi Wala nang bawian. Oo naman. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kamahalan. Sus, corny mo. Kinikilig ka naman dyan eh. Oo, tingnan mo. Nabumulan na naman ang mukha mo. Nagpatuloy si Daniel sa panliligaw sa akin. At dahil patay na si Salvador, nawala na rin ng dahilan para pagdudahan ko siya. Dito ko na lang po tatapusin ang kwento ko, senyor. Maraming salamat po sa pag-ere nito at more power sa channel po ninyo. Ako po muli si Amara. Lubos na gumagalang. Dito naman, ang lakas ng theme no sa pagtitiwala. Sa una, gets mo kung bakit duda si Amara kina Luna at Rafael. Kasi sino ba namang hindi kakabahan kapag may aswang na bigla na lang kumatok sa gitna ng ulan, di ba? Pero habang tumatagal, mas lumilinaw kung sino talaga ang mas may mabuting intensyon at sino yung ginagamit lang ang itsura ng iba para makapanloko. Yung twist kay Daniel tsaka kay Salvador, doon naging mas interesting yung story. Kasi hindi lang siya tungkol sa takot sa aswang Tungkol din siya sa pagiging maingat sa kung sino ang papapasukin mo sa buhay mo. Buti na lang sa dulo, nagtulungan sila hanggang bumagsak si Salvador at tuluyang mapasok yung banta sa kanila. Kayo po ba? Nahalata nyo ba agad na may mali sa nangyari kay Daniel? O naniwala muna kayo na siya talaga yon? Comment nyo po yan sa ibaba ha. I-like nyo na rin kung gusto nyo pa rin ng ganitong kwento. By the way, ako po ulit si Senyor. Dito lang po kayo palagi sa Senyor Kwentong Aswang.